Nakita na naman kung nasaan si Kyle tapos may buy one take one na naman kasi nakasanib sa kanya si Kapitan Fuse. So pwede nang rumekta ang TNC papunta dun sa Lord. Napahamak pa dito ang Team Falcons. Hindi nila nagamit ng gusto yung hard guard na yun dahil pinagtulong-tulungan kagad ng TNC at malayang kukunin itong Lord na ito. This might be the final Lord na inaantay ng TNC para iselo itong laban na ito at kailangan kapitan ng Falcon. Lahat naman naman kung paano mo tutunawin niya, pre? Oh my goodness. Dami mong shield. Dami mong shield. Okay. Okay. Dami mong shield. Ang dami naman talaga kasing shield, pre. Sobra. Oh no, 12K na ang gold dito ng TNC. Yung win condition na pinag-uusapan natin midnight, hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap dito ng Team Falcons. And with this, naka-dominance eyes na rin itong si Dreamer, pre. Yeah. Parang walang signs na matunaw itong hero na to. Wala nga eh. Alam mo sa totoo lang, ninerf nga niya sarili niya eh. Kasi minsan mas masarap na malaking shield ng kalaban. Para marami kang sinisip-sip. Pero ngayon sabi niya, masyado akong makunat eh. Masyado na. Bawasan yung shields nyo. Oo nga, pagbawas pala ng shield dominance eyes. Pero ito, sino ang unang mababawas sa tagpong ito? 5v5, may kasamang Lord dito ang CNC. Si Ogun ang nakita ni Zaida pero mukhang Torre lang kasi ang gusto nila at napahamak na lang si Ogun. AOG, magagamit pa rin naman at bubuhay doon. Si Ogun at ang Falcons still alive and kicking. Buhay na buhay pa rin sila. Pero si Chakno ready nang pumasok. Nag-conceal play coming in from Falcons. Nag-flicker in si Flaptizi pero hindi na set upan ni Zaida. At ngayon, ito na yata ang bawi ng TNC making their counterplay. Nakita si Kyle, isusunod si Benny. Unti-unti nang nagkakabawasan ng buhay dito. Dalawang kupunan pero si Lancy focus na sa goal. Forcing a game number 3 para sa Phoenix Army. Naging mahaba ang depensa na yon.